Nasabat ang nasa mahigit 1 milyong pisong halaga ng umano'y ecstasy at marijuana sa operasyon ng pulisya. Ang mga droga galing pa raw sa ibang bansa at nakatutok si Marisol Abduraman. Tumatawag. Bilis. Matapos ang buy bust, agad inaresto ang lalaki ito sa loob ng sasakyan kung saan niya mismo iniabot ang mga in-order sa kanyang illegal na droga na nagkunwaring buyer. 100 piraso ng ecstasy, nasa 700 gramo ng high-grade marijuana o kush at vape na may lamang liquid marijuana ang ilan sa mga nabili sa kanya. Isinailalim sa Entrapment Operation ng Philippine Drug Enforcement Group o PDEG ang suspect matapos sila makatanggap ng impormasyon hinggil sa kanyang gawain. May information tayo from the citizen na he's into dealing illegal drugs, especially ecstasy and high-grade marijuana. Matagal-tagal na rin siyang engaged into this activity. He actually established his delivery business already. Galing daw sa ibang bansa ang mga nasabat na droga na halos 1.2 million pesos ang halaga. Ang ecstasy hanggang 3,000 pesos daw ang bentahan kada isa. Sa upper class of our society, ang target actually nito sa BGC area, Pasig, and Makati area. Hindi naman to binibili sa mga depressed area and expensive kasi ito. Inaalam kung kabilang ang 26 anyos na suspect sa grupo na sangkot sa pagbebenta ng mga iligal na droga. Tumanggi magbigay ng pahayag sa GMA Integrated News ang suspect na sasampahan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Tinarget ng MMDA ang mga sagabal sa mga kalsada malapit sa batasan, lalo't ilang linggo na lamang bago ang State of the Nation address ng Pangulo roon. Nakatutok si Oscar Oida. Umaga ng pasadahan ng MMDA Special Operations Strike Force ang mga nakahambalang sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Unang pinunteriya ang mga nasa harap ng isang hardware. Kabilang ang truck na tatakas pa sana, pero hinarang ng sasakyan ng MMDA. Pagkakalam ko pwedeng pumarking, kaya nagparking po ako dyan sa gilid. Bawal pala po. Wala ring kawala ang mga nagparada sa bangketa na tinikita ng MMDA. Sa kanto naman ng Commonwealth at Batasan Road, pinaguhuli ang sasakyang nagbabagsak ng mga produkto sa kalapit na palengke. Habang sa mga bangketa ng Batasan Road, pinagkukuha ang mga trapal at gamit ng ilang tindahan. Pinaghahatak din ang mga sasakyang iligal na nakaparada sa service road sa tapat ng Batasan National High School. Ang service road po, sabi nga po natin, it helps to decongest the major thoroughfare. So kung ito po ay mayroong mga nakaparada, illegally parked vehicles, it will defy the purpose of having a service road. Ang clearing operation sa lugar ay paghahanda rin para sa SONA ng Pangulo sa July 22. So importante rin po na wala pong mga obstruction sa gilid ng kalsada at lalong-lalo na po ang mga bangketa. Maya't mayari ng clearing ops ng Traffic and Transport Management Office ng Quezon City. Pero ang long-term plan dito, tutulungan natin yung barangay to capacitate themselves na magkaroon ng traffic management program to include yung one-side parking, one-way, and installation of signages doon sa kanilang mga nasasakupan. May hiwalay ding operasyon sa may Granada Street ng Barangay Valencia, Quezon City. Tinikita ng mga iligal na nakaparada at mga lagpas na sa bangketa. As regard to the road widening issue, plus naging mabuhay lane nga po to. So we've been giving them consideration already na isagad na lang nila sa bangketa. Despite na sinasabi nga natin ang bangketa para sa pedestrian po yan. So sinasabi lang isagad yun na lang since meron pa rin po yung inaayos na issue as regard to the road widening issue, the measurement of the road. But yung lumalagpas pa rin po kayo sa kalsada itself, at nakita naman natin may bike lane po dito, sobra na po yun. Aabot sa 32 na sasakyan ang nato sa maghapon, habang umabot naman sa 71 ang natikitan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. 22 na ang Pinoy athletes na kakatawan sa Pilipinas sa Paris Olympics, kasunod ng pagkakadagdag ng 4 pang pambato. Ito na ang pinakamalaking delegasyon ng bansa mula noong 1992 Barcelona Olympics. Ang paghahanda ng mga atleta, silipin natin sa pagtutok ni Dano Tingkungko.
Road to Paris Olympics is real dahil nadagdagan pa ang 18 atletang Pinoy nakakatawan sa Pilipinas sa Olympics. Olympic-bound ng tracksters na sina Lauren Hoffman at John Cabang Tolentino at swimmers na sina Kayla Sanchez at Jared Hatch. Qualified para sa 110-meter hurdles event si John na may hawak ng national record na 13.37 seconds para rito. Habang si Lauren naman ang pasok sa 400-meter hurdles event na meron ding hawak na national record na 55.72 seconds dito. Lalaway naman para sa tagumpay si Kayla para sa women's 100-meter freestyle. Go for gold din si Jarod na pambato naman sa men's 100-meter butterfly. Sa kabuuan, meron ng 22 Filipino athletes na pasok sa Paris Summer Games. Ito ang pinakamalaking delegasyon ng Pilipinas mula noong 1992 Barcelona Olympics. Dahil ilang linggo na lang bago ang Olympics, puspusan na ang training sa Metz, France ng ilan sa ating mga pambato. Gaya na lang ni Olympian gymnast Carlos Yulo na focus daw ngayon sa strength, conditioning at techniques para sa malinis na performance sa kanyang pagsabak sa laban. Ang rower na si Joni Delgaco na first Filipino rower na sasabak sa Olympics at swimmer na si Jared Hatch, walang humpay naman sa pagpapalakas para makondisyon ang katawan sa klima sa lugar. Sa July 26 ang opisyal na pagsisimula ng 2024 Paris Olympics. Para sa GMA Integrated News, dahil nating kulong ka nakatutok 24 oras. Hindi maaaring maging state witness si Bamban Mayor Alice Guo kaugnay ng investigasyon sa mga pogo sa Bamban ayon kay Senador Sherwin Gatchalian. Pero dadalon na ba siya sa pagdinig ng Senado? Saan iimbestigahan din ang kanyang pamilya? Ang tugon ng kanyang kampo sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Naiintriga man ang marami sa pagkatao ng babaeng kapangalan at ka-birthday ni Mayor Alice Guo pero iba ang mukha. Sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, wala itong epekto sa patong-patong na kasong maaaring kaharapin ni Guo. Kaugnay sa pagkakasangkot umano niya sa operasyon ng POGO o Philippine Offshore Gaming Operators at sinasabing pagsisinungaling niya sa kanyang pagkatao. Paalala ni Gatchalian, sa record ng Philippine Statistics Authority, iisa lang ang Alice Guo. Dahil wala rin siyang birth certificate, malamang, ewan ko, kung pumunta lang doon at kumuha ng NBI clearance. No? So, dapat may imbestigahan. Pero based on birth certificate, iisa lang ang Alice Guo. Ito yung si Mayor Alice Guo ng Bamban. Hinimok ni Gatchalian ng NBI na imbestigahan pa rin ang tunay na pagkakakilanlan ni Alice Guo ng Quezon City. Pero ang mas inaabangan daw ni Gatchalian mula sa NBI ay kung ano pa ang lalabas sa fingerprint matching ng mga kapatid ni Guo. Kahapon, inanunsyo ng senador na batay sa investigasyon ng NBI, ang kapatid ng mayora na si Wesley Guo ay ang Chinese national na si Guo Shandian. May dalawa pang kapatid si Guo. Ayon kay Gatchalian, pinapalakas nito ang ebidensyang hindi Pilipino si Mayor Guo. Ipinapakita raw nito na inabuso niya ng pamilya Guo ang proseso ng late registration of birth sa Pilipinas. At ilan pa raw kayang dayuhan ang nakagawa rin nito. Nakita natin isang pamilya nakakuha 4 na late registration. Ang kinakatakutan ko kasi na ginagamit to para makabili ng lupa at marami na kasing naririnig kami ngayon na yung bilihan ng lupa ng mga dayuhan, Chinese in particular, talagang katakot-takot no? Sa Palawan, sa Cagayan, sa Isabela. Panawagan ni Gatchalian sa PSA, suriin ang datos ng mga naganap na late registration of birth sa bansa. Sabi naman ni Senadora Riza Ontiveros, kung peke ang pagkakakilanlan ng kapatid ni Mayor Alice Guo, maaring sangkot din umano ito sa mga krimeng ibinabaling kay Mayor Guo. Dapat din daw nila imbestigahan ang posibleng pagkakasangkot ng pamilya at associates ng mayora. Inimbitahan sa susunod na pagdinig si Guo at kanyang pamilya pero ayon sa abogado ni Guo, wala pang pasabi kung makakarating sila. Yung nakakausap ko siya, iniiyak-iyak na, parang may anxiety depression siya. So, hindi ko alam kung makaka-attend siya o hindi dahil kailangan niya ng medical attention. Nauna nang hinimok ni Gatchalian si Mayor Guo na magsalita tungkol sa nalalaman niya sa Pogo, sa Banban at Porac para mapagaang ang kanyang pananagutan.
Pero paglilinaw ni Gatchalian, hindi maaaring maging state witness si Go sa investigasyon sa mga pogo dahil hindi siya ang least guilty. At nasa sentro pa raw ng Hongsheng Gaming Corporation na nag-operate noon sa Banban Pogo Hub. Sabi naman ng abogado ni Go, limitado lang ang alam nito tungkol sa pogo. Kung meron pang ibang alam si May Alice, I will advise her to tell the whole truth. Pero kasi wala nga akong mapiga sa kanya, hanggang doon lang talaga yung pagkakaalam niya. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Ilalabas na bukas ng Budget Department ang kakulangang 27 billion pesos na health emergency allowance para sa mga healthcare worker. Mayo ngayong taon, nang hilingin niya ng Health Department para bayaran ang natitira pang mahigit 5 milyong validated na health emergency allowance at mahigit 4,000 COVID-19 sickness at death compensation claims. Nauna nang naglabas ang DBM ng mahigit 91 billion pesos para sa public health emergency benefits and allowances na sakop ang benepisyo ng health workers mula 2021 hanggang 2023. Mahigit 73 billion pesos diyan ang nakalaan para sa health emergency allowance. From South Korea to Manila with love. Ibang level of kilig daw ang ipaparamdam ng Team Barda para sa pelikulang That Kind of Love. Sa premiere night, nag-share din sina Barbie at David ng kanilang memories while shooting sa South Korea. Makichika kay Nelson Canlas. From Maria Clara at Ibarra bilang Fidel at Clay, to maging sino ka man, muling maglalayag ang Barda fans sa first movie ng kilig duo ni Barbie Fortesa at David Licauco sa That Kind of Love. Sa premiere night ng pelikula, pinakilig ng dalawa ang mga fans mula pa lang sa kanilang paglalakad sa mall para mag-invite ng mga manonood. Ibang level daw ang pagpapakilig nila dito bilang sina Mila at Adam, na kahit hindi magkasundo ay paglalapitin pa rin ang mga puso. We're both fans of romance films. So, yung atake namin dito sa pelikulang ito is very... siya kasi, I'd like to think, mas ano siya very Korean drama vibe, na very mysterious, reserved in his own way. Pero alam mo na pagdating sa babaeng mahal niya, talagang he's very generous, he's very caring, he's very sweet. Ako naman, mas yung babae yung mas malaki gumalaw. I just hope na like the people who supported us in Maria Clara, they will support us also here in this movie. I'm sure na they will get kilig. Full support ang fans, lalo't inspirasyon daw kasi ang hatid sa kanila ng Barda. Ako talaga, happy feels ko talaga sila. Kasi nung time na yun, depression. Depression ko sa school. Kasi po magaling po sila umarte, pero effective po sila, may chemistry po. From Manila, dadaling tayo ng That Kind of Love sa South Korea. Ano naman kaya ang di malilimutan ng Barda sa lugar na yon? Food trip, romantic places at happy memories daw yan. Ang pinaka nagustuhan kong street food doon, yung tanghulu, yung fruits covered in sugar. Ay, ang sarap nun. It was when we ate in a Sangyup restaurant. Nakita ko na super gusto ni Barbie yung Korean food. Nakita ko na kapag kumakain siya, talagang focus siya eh. And siguro yung scenes din namin sa Korea, andun kami sa crossing kasi may mga cars talaga, so mabilis yung mga kotse. Maglalakad sa red carpet ngayong gabi sina Gabby Garcia, Khalil Ramos, Jeric Gonzalez, Rabia Mateo, Martin Del Rosario at Michelle Marquesti. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Salamat sa iyo, Iya. Salamat, Iya. Yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.